naman. Ate, salamat po. Sana pumunta po kayong langit. Uy, Gian, ang bilis mo naman maglakad. Hindi ba pwedeng maikli lang talaga yung legs mo? Grabe ka naman magsalita. Nakapag-aral ka ba ng maayos para sa exam natin kanina sa biochem? Grabe ang hirap. Mga 10 chapters ata yung lumabas dun eh. Ginawa ko na nga dextrose yung kape ko kahapon eh. Ay naku, sinabi mo pa. Tsaka ibang tanong, parang galing sa ibang planeta. May kaibigan nga ata yun si ma'am galing sa Mars eh. Ay naku. Pero nakapag-aral naman ako. Kailangan kong bumawi eh. Kundi, biochem 1.2 ako next sem. Paano ba naman? Sabi ko nung prelims, babawi ako sa midterms. At ngayong midterms, sabi ko, babawi ako sa finals. Ayun, nga. Buti nga ikaw eh. Kahit ata hindi ka na pumasok kay ma'am, no? Papasa ka na dun. By God's grace. Alam ko kasing magiging busy ako this finals eh. Kaya nag-best na ako ng grade nung prelim at midterm. May pinaghahandaan kasi kaming event sa church eh. Pero grabe, ang hirap talaga ng exam. Sinabi mo pa. Yun ba yung sinasabi mo na Youth Sunday ba yun? Oo. Yung sa November? November 15. Oo. Nag-practice nga kami kahapon ng skit tsaka kanta para dun eh. Ano? Nag-practice ka pa talaga kagabi? Buti may oras ka pa dun. Nakikita mo ba tong eye bags ko? Cabinet na eh. Sa biyaya ng Panginoon, nababalance ko naman. Uy, alam mo ba kanina may nanlimos sa akin nung papunta ako dito? Ayun, binigyan ko ng barya. Tapos sabi niya, sana daw pumunta ako ng langit kasi ang bait-bait ko. Nakakatuwa, di ba? Sana talaga magdilang anghel siya. Sana nga. Ang init naman dito. Nasaan na ba yung panin ko? Ayun oh. Uy, wag pa nang kunin. Ang dumi na kaya niyan. May extra pa naman ako dito eh. Sabi ko sa'yo, wag mo nang kunin eh. Ang dumi na kaya niyan. Kumain ka na ba? Nagutom ako sa exam kanina ni Ma'am eh. Tsaka may importante akong sasabihin sa'yo. Kasi, tara. Sasabihin mo? Naniniwala ka ba sa Biblia? Oo naman. So, naniniwala ka rin sa langit at impyerno? Oo. Pero bakit na naman? Paano pag nabangga tayo? Sa pagtawid natin, napilayan ako, tapos ikaw, dead on the spot. Alam mo kung saan ka pupunta? Wait ako dead on the spot. Ikaw na pilayan lang. Wow, lakas mo eh, no? Siyempre, ako yung nakikwento eh. Hindi ako yung pida. Pero, kidding aside, alam mo ba kung saan ka pupunta? Langit o impyerno? Tumutulong naman ako sa mga kapwa ko. Tapos, 2 beses pa lang ako nagmura sa buong buhay ko. As in, biglaan lang yun dahil nagulat ako sa ikot na lumipad sa kwarto ko. Saka, wala naman akong bisyo, except sa pag-FB ng magdamag. Eh, mabait naman ako, kaya sa tingin ko, pupunta ako ng langit. So, sinasabi mo na mapapait lang ang pupunta sa langit? Oo! Gano'n ka bait? Sobrang bait. Gano'n ka ba kabait? Hindi. Pero mabait lang talaga ako. Eh, di hindi ka pupunta ng langit. Hindi siguro. Hindi ko alam. Niloko mo na lang ata ako. Hindi naman. Sabi lang kasi sa Biblia na hindi tayo maliligtas ng mabuting gawa natin. So, lahat ng ginagawa ko na mabuti, baliwala lang yun? Hindi naman sa baliwala. Hindi lang yun yung way para maligtas tayo. Kasi kung ganun yung mangyayari, edi wala na maliligtas. Kasi minsan lahat tayo sa buhay natin, nagkasala tayo. Tsaka walang tao sobrang bait na sinasabi mo, no? Meron kaya? Paano yung mga pare, yung mga nasa simbahan, yung mga tumutulong sa kapwa, tulad nyo? Nasubukan mo na bang mangupit? Oo, pero
piso lang yun kasi bata pa ako eh. Anong pinagkaiba mo sa isang magnanakaw ng bangko? Grabe ka naman. 5 piso lang yun, bangko kagad. Sa harap ng Panginoon, maliit man o malaki, ang kasalanan ay kasalanan. Kahit gaano tayo kabait, lahat tayo nagkakasala. Simula sa pinakamataas na posisyon sa lipunan hanggang sa taong grasa. Lahat tayo pantay-pantay sa harap ng Panginoon. So, anong ibig mong sabihin? Walang pumunta ng langit, ganon. Simula na nagkasala si Eva at Adan, sa harap ng Panginoon, pumasok ang kasalanan sa mundo. Kaya, natural sa isang tao magkasala. Naalala mo ba kung sino nagturo sa'yo magsinungaling? Hindi eh. Pero parang wala naman ata. Tama. Walang nagturo sa atin magsinungaling or gumawa ng kasalanan. Kusa ito lumalabas sa atin. Dahil tayo ay natural na makasalanan bilang tao. At dahil sa kasalanan, lahat tayo ay nahatutulan ng kamatayan. Or in short, impyerno. Uy, Kelly, nakakatakot na yung mga sinasabi mo ah. Pero yun ang katotohanan. Eh, ano nga? So, walang pupunta ng langit. May paraan. Alam ko na tong sasabihin mo. Sasabihin mo sa akin na magpa-convert ako sa relihiyon nyo o di kaya magpa-member sa simbahan nyo, no? Hindi simbahan o relihiyon ang kailangan mo para maligtas. Eh ano? Kailangan ko bang maglakad ng nakaluhod mula EDSA hanggang Quiapo? Sige nga kung ganun nga gagawin mo. Syempre hindi, no? Nakikita mo tong panyong to. Eh, ba't mo pa kasi yan pinulot? Wala ka bang panyo? Bibila na lang kita sa birthday mo. Baliw ka talaga. Tingnan mo to. Para tayong maduming panyo. Basahan. Makasalanan. Walang gusto pumulot. Pero kahit ganito tayo, mayroong dumampot sa atin. Hindi niya inisip ang dumi. Ang nakita niya ay tayo at ang ating halaga. Siya lang makakapaglinis ng ating mga karumihan. Yung ano, parang Ariel, ganon, 750 lang. Eh, pero joke lang. O tapos? Siya si Hesukristo. Siya lang makapaglinis ng ating mga kasalanan. Namatay siya para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. Ito, basahin mo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yung first part, yung sinasabi ko sa'yo kanina, makasalanan ka. O yeah, ang sabi mo, lahat tayo makasalanan. Ba't ako lang? Naks, nakikinig ah. At dahil sa ating mga kasalanan, Lahat tayo ay mapupunta sa impyerno na sobrang init. Ah, init pala. pero ito ang best part dyan. Yung kasunod, it is the gift of God. Ito isang regalo. Libre, walang bayad. Eh, ano kailangan kong gawin? Ano ba ginagawa mo kapag binigyan ka ng isang regalo? Eh, di magti-thank you. Di ba birthday mo na next week? O ano naman? O ayan, advance gift ko sa'yo. Ha? Eh, di ba favorite mo yung ballpen na yan? Okay! Gets ko na. It's your choice kung tatanggapin mo ba yung regalo ko o hindi. So, ang ibig mong sabihin, kailangan ko tagapin si Jesus Christ para magkaroon ako ng everlasting life? Tama, it's your choice. Dahil nasa kanya ng buhay na walang hanggan, at ang patunay niyan ay nabuhay siyang muli. Walang forever, friend. Sa Panginoon meron. Hindi man tayo mabubuhay ng habang buhay dito sa mundo, pero kung tatanggapin mo ang Panginoon sa puso mo bilang Panginoon na tagapagligtas, may forever ka sa piling ng Panginoon na nasa langit.
Dahil yun ang sinasabi ng Bible. Gusto kong tanggapin ang Panginoon sa puso ko. Panginoong Diyos, nalaman ko na ako'y makasalanan at nahatulan ng kamatayan. Wala akong kakayanan na iligtas ang aking sarili. Sa nagbabasyang kapahamakan. Ngunit kayo'y dumating upang akuin ang lahat ng aming mga kasalanan. kapalit ang buhay na iyong inilagak sa krus ng Kalbaryo. Ngunit kayo ay nabuhay At alam namin na kung mananampalataya kami sa iyo, kami ay mapapawalang sala. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Tulungan niyo po akong talikuran ng mga ito. Tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ng Biblia, kung sino man tumawag sa Kanya sa panalangin at tatanggapin siya, sila ay maliligtas. Alam mo, ngayon ko lang na-realize na ganun lang naman pala kasimpleng maligtas eh. Pero yan din ang problema. Sa sobrang simple, walang gustong maniwala. Nasa Bible naman lahat ng yan eh. Wala nga lang gustong magbasa. Pero I'm so happy that you accepted Christ in your heart. I also made that decision 5 years ago. Ano ka ba? Ako ngayon dapat mag-thank you sa'yo eh. O siya, sige. May pupuntahan pa pala ako ah. Bye-bye. Ay wait, yung ballpen ko. Akala ko ba regalo mo na yan sa akin? Ano ko ba, kaligtasan lang regalong hindi nababawi. Ikaw talaga. Okay. Bye! Ate, bili na po kayong basan. Oo, ito oh. Ate, salamat po. Sana pumunta po kayong langit. Kumain ka na ba? O sige, tara. May importante rin akong sasabihin sa'yo. Na lang kita sa